Tuwing may nababalitang lindol sa bansa, dalawang datos ang madalas binabanggit. Ang mula sa ating PHIVOLCS at ang mula naman sa US Geological Survey. Sa kaso ng nagdaang lindol sa Luzon, may mga pumuna na magkaiba ang binanggit na epicenter sa datos ng PHIVOLCS at USGS. Tugon diyan ng PHIVOLCS, mas maaasahan ang kanilang datos. Narito ang report ni Oscar Oida. Nang maganap ang lindol noong Lunes, tinukoy ng PHIVOLCS ang Castillejos, Zambales bilang epicenter ng lindol. Pero sa United States Geological Survey o USGS, sinabing sa Florida Blanca sa Pampanga ang epicenter. Paliwanag ng PHIVOLCS, magkaiba kasi ang data na pinagkukunan ng dalawang ahensya. Sa United States Geological Survey, sa aming pagtingin, gumamit sila ng mga earthquake stations outside of the Philippines para malocate yung earthquake. Pero pag malaki ng PHIVOLCS, mas maaasahan daw ang basa nila. Bukod sa localized, mas marami daw tayong instrumento sa bansa. In particular, meron tayong station sa Bataan, sa Zambales, sa Pinatubo na malapit dun sa epicenter, sa Pampanga, meron din tayo sa Bulacan, Metro Manila, and iba pa sa North Luzon. So napapaligiran natin ng mabuti yung mga lindol dito sa Pilipinas. Sa dami ng mga stations na malalapit, mas masisigurado mo kung saan mismo yung epicenter. Bagay na napakahalaga lalo pat matatagpuan ng Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, ang bahagi ng Pasipiko na napapaligiran ng maraming aktibong bulkan at madalas yanigin ng mga lindol. Kaya di katakatakang markado ang kasaysayan ng Pilipinas ng mga mapaminsalang lindol. Ilang video naman ng epekto ng lindol ang ibinahagi sa GMA News. Sa kuha ni Newscuber Zon Rosales Ortega, natakot ang mga residente na baka magka-tsunami. Yan ay kahit wala namang inilabas na tsunami warning ang PHIVOLCS. Ang isang babae nga, muntik pang mahagip ng tricycle sa kamamadali. Isang bus naman sa Calbiga, Samar ang nadisgrasya sa kasagsagan ng pagyanig. Habang sa Katbalogan, Samar, ilang establishmento ang napinsala, ilang tulay pa ang nag-crack. Madali ring nagiba ang bahagi ng Palapag Church sa Palapag, Northern Samar dahil na rin sa kalumaan. Ramdam din ang malakas na lindol sa Camarines Sur kung saan napatakbo palabas ang mga empleyado ng LGU ng Baaw. At sa ilang bahagi ng Sursugon, na-experience din ni Kapuso star Thea Tolentino ang malakas na lindol habang nagtitaping sa Samar. Dahan-dahang humaakbang si Thea sa gitna ng kanyang spelunking sa Lobo Cave sa Samar. Matapos ang ilang minuto, nakunan sa kamera ang malakas na pagyanig sa loob ng kuweba. Yan mismo ang 6.5 magnitude na lindol. Makikita rin ang takot sa mukha ng crew na kasama ni Thea sa loob ng kuweba. Matapos ang ilang oras, ligtas na nakalabas si Thea at ang crew mula sa kuweba. Kinabahan ako, pero after na. Pero during the earthquake, parang natulala na lang ako. Kasi nasa loob kami ng cave. Kalma naman kami kasi alam naming safe kami. Oscar Oida, GMA News.